Sabi ko nga kanina, lahat naman siguro tayo, di ba? Lahat naman may mga sitwasyon tayo sa buhay or may mga phases tayo sa buhay that, we feel like, hindi tayo ganun ka-importante or ano naman pinagdadaanan natin. We feel like we're nobody, maybe sa family, sa relationship. Ganun. So, siguro hindi ka naman tao kung hindi ka dumaan din sa ganyan. So what did you do to cope? Wala, ano lang ako. I try to stay active. Mga kaibigan, yung pamilya ko. Yung buhay kasi parang, dapat lagi may momentum. So when you get that momentum back, after feeling like a nobody, tuloy-tuloy dapat yan. And sabi mo nga 19 years ka na in the industry and sa ABS-CBN. And yung mga serye mo kasi talagang tumatak, may mga advocacies. And itong ginawa mo na recently na nagpagre-rescue sa mga victims ng flood, after that, meron bang nag-offer sa'yo para mag-join na rin sa politics? Kasi iniisip nila si Gerald ay isang bayani. Alam mo, sa comments, may mga nakikita ko, but tulad yan, di ba? Nakakatulong naman tayo eh. I'm so blessed na nandito kayo kasi, 19 years na rin ako sa industriya. Grabe din ang tulong ng media sa akin for me, for my shows, for my projects. Okay na ako sa ganito because I still have the opportunity para makatulong para sa iba. That's also isa sa mga motivations ko is to work harder to maintain or to keep my celebrity status kasi ang laking tulong niya talaga. And as much as possible ginagamit ko sa tama. Pero what holds you back na hindi pumasok sa politics? Kasi di ba marami rin naman mga artista na to expand their parang yung mga advocacies nila pumapasok sa politika. Well, aaminin ko kasi may mga kaibigan din ako mga politiko, may mga nakausap din ako dahil sa mga ibang projects na ginagawa ko. Yung power talaga is there to if gusto mo talaga tumulong at mas impactful at mas andun yung power talaga, andun yung opportunities. But ang swerte ko lang kasi dahil sa pagiging celebrity ko, andun din yung power, andun din yung influence at ginagamit ko lang sa tama. Pero mo, sabi ko, hindi ako artista, sa tingin mo magte-trending yun, yung ginawa ko. Hindi, di ba? Kasi it's just, maraming gumawa niyan eh. Nagkataon artista ako, na picturean, na videohan. So, but that also inspired so many other people, di ba? Ganun lang yung tinitingnan ko, influence ko. Do you consider yourself a hero? Of course not. Mas maraming mga totoong bayani dyan. Sabi ko nga kanina and through this show, ikukwento ko yung kwento nila. Ikukwento ko yung mga sitwasyon nila sa buhay. Ikukwento namin yung sitwasyon ng pamilya nila kapag nasa pangalim yung mga totoong bayani. Kailan yung turning point nung nagsimula ka na nasa consciousness mo na yung tumulong sa mga Bata pa lang ako. Nakuha ko ata sa nanay ko. Mama ko, kahit wala kami pero nung araw, pag may nangungutang sa kanya, hahanap siya ng paraan. Dadalhin niya sa pawn shop isasangla niya yung radyo namin. Seryoso. So I think dun na nakuha ko talaga sa nanay ko. And it's just something natural. Hindi natin alam kung anong pinagdadaanan ng ibang tao eh. Kung kaya, hindi naman sinasabi na gawin mo yung ginawa ng nanay ko kasi nahihirapan din kami dahil wala kami pera. Pero ako naman physically, I'm still young and I'm strong, so kaya ko naman tumulong. Sino yung personal heroes? Personal heroes ko, mama ko, dad ko. Dad ko, he spent 30 years sa US Navy. So, bata pa lang ako. Akala ko yun talaga din. Akala ko maging military ako. And then akala ko maging PBA player ako. Pero naging PBB contestant ako. So, but again, look at what I've played a soldier. Ang dami ko na-inspired. Naging sundalo din ako sa tayong dalawa. Tumaas yung enrollment ng PMA ng 300%. So, hindi lang I get to play sa high level competition ng basketball. So, andun pa rin yung mga pangarap na natutupad ko pa rin kahit sa PBB ako pumasok. And I'm so thankful for that. What gives you the confidence to keep on helping? Kasi diba may mga ibang nag-hesitate pa? Confidence? Yeah. Ang sabi ko nga, kasi nung nag-trending yung video na yan, ang sabi ko, I don't want to inspire other people para lumungi sa baha dahil napakadelikado talaga yan. Hindi ko yan in-encourage. Bata pa lang ako nag-swimming na ako. I've done WASAR training, water search and rescue training. But I wanna inspire other people to give a helping hand in different ways. Parang pwede kayo mag-donate, pwede kayo pumunta sa mga shelters na Ang daming paraan para
para tumulong eh. Pero hindi ko ini-encourage na lumungoy sa baha dahil ang dami namin sugat na kuha, ang daming nangyari, di ba? Ang dami. But I'm sobrang grabe. I'm so touched with everybody that messaged me about uminom ako ng gamot. May mga nag-donate sa akin ng gamot kasi naubusan lahat ng gamot sa drugstore. So it makes everything worth it. Dahil sinelebrate yung National Heroes Day recently, ano na message mo sa mga modern heroes today? Thank you. Ganun lang. Salamat. Ito pasasalamat ko sa inyo. Yung A Soldier's Heart, tayong dalawa, and this Nobody. It's I always ask ABS if I do a show, sana may social awareness. Sana may inspire or sana may kwento namin yung nangyayari talaga sa buhay natin. Especially na, dami nangyayari sa bansa natin, di ba? Daming. So, ang pakiusap ko sa JRB unit is, alam ko naman kailangan natin maging sensitive. Siyempre, ano pa rin to. But let's try to be as truthful as possible. Kwento natin yung sitwasyon talaga ng mga With tao. that, why? Bakit ganun ka ka-push to spread awareness sa audience? Well, tingnan nyo naman kung anong ginawa. Lumangoy lang ako sa baha, tumulong ako ng, nag-trending, nakapag-inspire tayo ng tao. So, that's what, I mean, why am I here pa? Ba't ako nag-artista pa kung hindi ko gamitin sa tama yung influence, di ba? As much as possible. As much as possible. General reaction lang, Julia's movies doing so well. Yeah. Grabe, no? Well, ang gandang ibig sabihin para sa industriya. Right? Kasi for a time, parang hindi mo alam, babalik ba ang mga tao sa sinihan, ganun. It's a challenge for everyone kasi we have to keep producing good projects, quality projects. At pinapakita natin na paggawang Pinoy, papanurin pa rin yan eh, di ba? Laging, hindi naman kailangan Hollywood, lagi ko sinasabi ito, I think we have the best actors in the world kasi nga with the given situation kung gaano budget-wise, syempre hindi naman kasing laki ng budget natin sa ibang bansa, oras, for airing, alam ni Ate Marisa yan, lagi for airing, alam mo yun, but we always produce. So, yun, galing no? Galing. So proud of her. Pinaghirapan niya yun. At I haven't seen it pero sobrang galing daw niya. Yeah. And proud din naman sa'yo si Julia. Jen. Talaga? Oo. Bakit? Also, dahil syempre sa pagiging advocacy mo and yung ginagawa mo for the country. Pero ikaw ba nakikita mo na si Julia is not just nobody, kundi somebody na masasabi mo ng the right one? Oh, wow! The right one. Dahil dyan, last two questions. Last two questions. Dahil sa'yo, Dere. Of course. 5 years na kami, di ba? But itong moment na to, yung moment na ngayon, let her enjoy. Huwag natin madaliin, huwag natin she's very special to me. Alam naman niyo na lahat yan. Hindi naman magbabago yan. But this is her moment. It's long overdue. Para sa akin, she's one of the best, if not the best, sa generation niya. At marami pa siyang ipapakita sa inyo. So ano yung isang quality ni Julia for you to say na she's the right one? Yung personality niya, yung pagiging fighter niya, yung pagiging malambing niya, mukha siyang, di ba, pag tinignan mo siya, parang mukha siyang bata, mukha siyang pretty face lang, pero hindi, she's very malalim siyang tao, she's very very beautiful inside and out. Super. Balik po tayo sa show. Okay. Last question, meron ba? Okay ka na? Okay. Love you, Janice. Wait lang, let's see next ka after. Congratulations to your new project, Salamat. Nobody. Salamat. And also, aside from dito, may mga narinig ka ba na bagong mga upcoming projects pa? Narinig? Meron akong ginagawa na By Bust with Miss Ann Cortez and Direk Eric Mati. Ongoing din yun. So medyo magsasabay yan. But I think next year pa, action din. Pero galing din. I'm very excited also for that kasi ang huling pagsasama namin ni Direk Eric was OTJ pa. I think 2013, 2012, ganun. So, yeah. So, ayun. Dito ba sa Nobody may magiging lady ka? Meron pero ayoko naman I think may plano. Isa-surprise din kayo doon. Pero pinagpaalam mo kay Julia or may ganun ba na kanyang paalam? Invited ka, Big. Invited ka. Samahan kita sa pag nasabi. Last question. You said Nobody is yung biggest comeback mo na pinakamaganda sa tingin mo. Why? No, I sabi ko this is the best comeback since the 2 years kasi
minsan kasi sa 18 years ko na, 19 years ko na, syempre ayaw mo gumawa ng show na parang nagawa mo na or diba, you can only do sabi ko nga dati nung ginagawa namin yung last show ko is pag tuloy-tuloy ka na nagtatrabaho, feeling mo itong simpleng eksena, nagawa mo na siya 100 times na. So, lagi may challenge para bago. So, ito talagang walang kumbaga, very unique at very kakaiba tong kwentong to. That's going to bring me back sa TV kasi talagang very challenging. And ngayon pa lang iniisip ko kung paano gawin. Dahil napaka-challenging but close to my heart kasi nga yung character. So, yun. Okay. Salamat ha. Tara, syempre. Ang somebody. Ang somebody ha. Ang galing ni Ate Janice din. Napasok na. Thank you. Kaya bigyan mo rin ni Gerald yung mga tanong sa akin. Oo, ikaw naman talaga. Oo, halika. Thank you ha. Salamat ha. Hindi nandito si Jem, may pahala naman. Oo nga, Hindi pa naman siya bagyo. So malayo ang pahala naman. Araneta up daw, baka. Ay, thank you. Chef, picture tayo. Tara, uy. Hindi ka nagtarong ah. Big ko na mo rin kami. Love you. Love you, Chef.